So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another content, and for today's video, first impressions review na naman tayo sa bagong labas na Infinix XPod 30e. So tara, pag-usapan natin. Yung tablet na naman na nilabas si Infinix, at ito yung parang I don't know kung successor siya, parang hindi, pero 30 siya kasi yung dati is Infinix XPod 20, ngayon is Infinix XPod 30e. So itong tablet na to, medyo mahal lang siya ng konti sa Infinix XPod 20, pero maganda rin naman dito, it's 4G LTE naman na siya. Ano nga muna ba ang kanyang presyo? So si Infinix XPod 20, ayan, check natin dito. Meron siyang presyo na 9,000 pesos for the 4GB 128 at 11,000 pesos for the 8GB 256. Magandang balita sa online dito sa ating View Products. So, tap mo yung video, View Products, or yung link din ng ating product nandito sa baba ng ating video. Check nyo na lang yan. Mura nyo lang makukuha dyan ng Infinix XPod 30. Usually around 7 to 10,000 pesos pwede nyo siyang makuha for the 8GB 128 and 8GB 256. At ito pa ang nakakatuwa dyan, meron pa kayong additional discount voucher mula dito sa ating YouTube video. So, additional discount yan dito sa ating YouTube shopping. Yan na po pala collaboration ng YouTube at ng online platforms para sa mga viewers natin na gustong bumili at napupusuan ng Infinix XPod 20. Kaya parati kong ina-advise ito kayo bumili sa online. Official store po ni Infinix yan, at ang laki po na makukuha yung discount. Napakalaking tulong sa mga consumers natin. Okay, so itong video na to is not a full review. Ito po ay first impressions review sa mga bagong labas sa smartphone. Binibigay ko yung price, specs, availability, and promo discount of vouchers dito sa video na to. And no worries, bumili na rin tayo ng Infinix XPod 30e natin, at ang binili ko is yung 8GB 128 lang. Blue ata yung binili ko. Basta yung bumili na ako niyan mga idol. At syempre, sa video na to, marami nang gustong bumili ng tablet, marami naghahanap ng affordable tablet pang trabaho, pangbigay sa anak nila for school purposes, pang business, pang entertainment purposes. So, dito sa video na to, tatalakayin natin lahat ng specifications ng Infinix XPod 20, and syempre yung first impressions ko dito sa smartphone na to. First impressions ko based sa kanyang specifications. So, again, pwede tayo magbigay ng saloobin sa mga bagong labas sa smartphone kahit wala pa po yung unit mismo sa atin, kasi very familiar naman tayo sa mga specifications sa mga tablets or ng smartphone, at kumbaga titingnan natin kung sulit nga ba yung specs niya sa kanyang presyo na in-offer. Okay? So, una natin pag-usapan yung display niya. Sa display, all goods. Ito na, I think, yung minimum, or ito na yung prefer karamihan ng mga consumers natin na screen size ng isang tablet ngayon, 11 inches. Maganda dito, ang resolution niya is beyond 1080p resolution with 60Hz refresh rate. O, okay naman yan as long as mataas yung resolution nito. Kasi karamihan naman ng bibili ng tablet, ang main purpose sila is for a large display. Kaya yan ang masyadong tinututukan ng mga brands is of course the display quality na ino-offer nila sa tablet. Ang maganda sa Infinix XPod 20, beyond 1080p resolution siya, which is mataas yung resolution, hindi natin Full HD Plus, and 11 inches, napaka-perfect. At hindi lang yun pag bumili kayo ng Infinix XPod 20, may option kayo to go na merong keyboard or mga freebies pa. At marami kayong makukuha naman pag bumili kayo nitong smartphone na to, which is very nice na move ni Infinix. I don't know kung cover lang siya or keyboard, titingnan na lang natin sa ating unboxing, pero may kasama siya na case. Di ko alam kung may keyboard yun na attach. Operating system is Android 15 with XOS 15 siya. So we don't know kung ma-update ba siya sa Android 14, pero kung longevity, Lods, kamusta naman siya kung Android 15 lang natin to makukuha? No worries. Longevity-wise, matagal nyo pong magagamit ang Android 15. Even Android 11 nga, Android 12, nagagamit pa rin po natin yan. Sa processor, it's MediaTek Helio G80 na 12 nanometer. So, medyo old school yung processor neto. Na mamaya, syempre, share ko yung thoughts ko about dyan. Sa octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz, and sa GPU, it's Mali G52. Sa camera, very basic na specification ng camera sa isang tablet. It's 8 megapixel rear at 5 megapixel front-facing camera. Syempre, magandang balita, it's 4G LTE, at pagdating sa battery, malaki rin naman, 7,200 mAh na removable battery. Oh, with 10-watt charging rate. Oh, wowie. Yun, medyo doon tayo na-disappoint sa charging rate na yung offer nitong Infinix XPod 30e. And mga J-Vlog, nalaman nyo yung price, specs, availability, and of course, promo discount ng Infinix XPod 30e. Next, bigay ko sa inyo yung first impressions ko. Overall first impressions ko dito sa smartphone na to. Again, kung gusto nyo tumakuha na sobrang mura, 7 to 10,000 pesos, dito lang kayo bumili
bumili sa ating view products. So, top mo yung video, view products, mura nyo lang makukuha dyan yung Infinix XPAD 30e or yung link niya nandito sa ating video, i-check nyo na lang mga idol. Unang-unang pag-usapan natin display. So again, tulad ng sinabi ko sa inyo, unang priority ng mga consumers when buying a tablet is of course the display quality. Pagdating sa display quality ng Infinix XPAD 30, maganda naman siya. Screen size and all goods, it's 11 inches and beyond 1080p resolution. Magandang addition yung ganyang binigay ni Infinix when it comes sa mataas sa resolution na ino-offer. Kasi syempre, pag magta-tablet tayo, usually ginagawa natin is for watching movies, playing games, and of course, social media, diba? Syempre, mas may enjoy ng consumers yung meron magandang display quality na mapoprovide naman ng Infinix XPAD 20. So, all goods naman yung display quality nito. Pero the refresh rate medyo standard, it's 90Hz, it's 60Hz. I think for the Infinix XPAD 20, it's 90Hz. So medyo downgrade lang tayo when it comes sa refresh rate. Siguro dahil letter E siya or Infinix XPAD 30e. I don't know kung dun sa Infinix XPAD 30, ano ba yung mga upgrades natin nangyari. Parang ito yung sabihin na nating affordable version ng Infinix XPAD 30 series. Hopefully, lumabas din yung 30 and yung 30 Pro na hindi ganun kasakit sa ulo yung presyo. Kasi dito pa lang sa 30e, medyo mahal na siya sa Infinix XPAD 20 na ino-offer pa rin ngayon ni Infinix. Okay? Second is yung 4G LTE. Ito rin yung isang pagmamalaki ni Infinix, especially for this kind of tablet. Kasi usually din yung iba nating mga competitors is Wi-Fi only lang sila. Sa ganitong presyoan na 7 to 10,000 pesos. So dito yung isang priority or isang advantage ng Infinix XPAD 30e sa mga competitors niya is yung kanyang connectivity. So, kahit na walang Wi-Fi, on the go, portable siya, kahit saan pwede kayo makapag-internet dahil sa kanyang 4G LTE connect. Sa yun, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, when it comes sa kanyang processor, medyo outdated. It's MediaTek Helio G80. So, G80, napakatagal na po na processor yan. I think 2020 or 2021, nakikita ko ng G80. It's a 12 nanometer processor, so medyo malaki siya. Talagang old school na old school. Hindi naman siya mabagal na processor. Pero pag gaming, ang gagamitin nyo dito, parang medyo magiging 50-50 tayo, especially for its price. Kasi yung mga iba, nag-o-offer na tablet, napakaganda ng mga processor. It's minsan Unisoc, minsan Snapdragon 685, minsan it's MediaTek Helio G99, di ba? Ito kasi G80. Again, hindi po siya mabagal, pero hindi ko siya recommend for full gaming, di ba? It can handle games, yes, given, like ML, COD, Honor of Kings, pero pag mga AAA games, medyo, alam mo yun, makaka-experience tayo ng mga frame drops or hindi siya smooth, okay? Pero the processor itself hindi siya mabagal dahil yung GPU niya is all goods. It's Mali G52. Several times na rin natin na-test ang G52 na which is all goods yan for gaming, okay? Yung kanyang specification sa kanyang camera is very basic for a tablet. Tulad ng sinasabi ko rin sa review ko before, pag naman kasi pag tablet, hindi naman sila more on nagfo-focus talaga sa camera performance, especially for budget side. So, usually ginagamit ang camera for video calling, di ba? Sino ba naman ang malakas ng trip, gagamitin mo yung tablet mo pag namamasyal ka, di ba? Magte-take ka ng photo or video. Meron naman kayong smartphone to do that. And kaya sila, yung mga ibang brands, especially for a budget segment, hindi sila more on focus sa camera performance. Very basic na camera na given naman na yan sa mga ganitong tablet. Sa battery mga idol, 7,200 mAh. I think that is the best minimum na pwede natin makuha sa tablet. Pero I know iba malilitan dito kasi usually mga ibang competitors nito is 8K or 9K na ang lalaki ng battery. So dito 7.2, parang smartphone na rin yung capacity niya kasi meron na rin tayong mga nakikita 7.5 or 8K na battery capacity ng smartphone. So, malaki naman ang 7.2. All goods, okay? Minimum. Pero nakakalungkot na charging rate. Kung ikaw compare mo sa 10 watts sa 7.2, siguro mga 3 hours to 4 hours bago nyo ma-full charge yung 7K mAh battery capacity niya. So, sayang naman ang potential ng USB Type-C kung offer lang naman, kung lalagyan rin lang naman nila ng slow charging rate, okay? So, lang naman isa nakita ko flaw dito sa Infinix XPAD 30e, super slow charging po ang in-offer. Pagdating sa RAM at ROM, very generous, 8GB 128 and 8GB 256. I think yan na rin naman ang dapat natin makita for a tablet device kasi usually iba nag-offer pa rin ng 4GB of RAM
sa ganitong presyo na tablet, di ba? So, okay na okay. Kumbaga, sa RAM, acceptable. And sa storage, minimum is 128. Marami na kayo malalagay dyan. And na maganda balit, expandable din naman ang kanyang storage via micro SD card. So, yun mga ka-J-Vlog, yung first impressions ko so far dito sa Infinix XPod 30. Medyo for its price, kumukuha siya ng sale price, medyo okay. For 7,000 pesos, all gusto naman ang in-offer niya. Pero medyo mahirap bilhin to kung nandyan pa ang very famous na Infinix XPod 20. Mas better ang specification na mo-offer ng Infinix XPod 20 at hindi sila ganun nagkakalayo ng presyo at parang mas mahal pa ang Infinix XPod 30e. Pero, kung sakaling wala yung Infinix XPod 20, kung i-compare mo yung Infinix XPod 30 sa mga ibang brands, syempre malaki advantage na itong tablet na to sa mga ibang brands, especially the 4G LTE na connectivity na, okay? So again, kung interested kayo makuha to ng napakamura, bumili na rin ako niyan, abangan nyo na lang po yung full review, unboxing, game test natin dito sa tablet na to. Pero kung gusto nyo siya makuha agad-agad ng mura, bagsak ang presyo at napakalaki ng discount. Tap mo yung video, view products, meron dito at yung product rin yan nandito sa baba ng ating video, i-click nyo na yan mga idol. Mura at bagsak presyo lang dyan ng Infinix XPod 30e. Syempre may naghihintay pa sa inyong napagandang solid discount pag bumili kayo dito.